That's a 20-seater private jet. Hindi makapaniwala kung bulalas. I know. Naalaw niyang tugon. And it's yours. Gusto kong magmura. Ipinararagalo na lang ba sa mga kabit ngayon ng isang private plane? O sadyang special ako? I cannot accept that. Nailang kong tanggi. Kapag hindi mo yan tatanggapin ay ipadadala ko iyan sa asyenda niyo. At nang malaman ng tatay mo kung gaano ako kabaliw sa anak niya. Hindi ko mapigilang matawa sa sinabing niya. Hindi niya ba alam na nakaplano na ang pagkakabunyag nitong pareho naming pagkakabaliw? Darating din kami sa oras kung kailan ay malalaman ito ng ama ko at sa oras na iyon ay maaalala nito ang kasalanang nagawa nila ni Maura sa totoo kong ina. Ako pa talagang tinatakot niya sa ganoong mga bagay gayong yun nga ang gusto ko. Pero dahil hindi pa napapanahon at masyado ko pang ina-enjoy ang pagiging kabit na naregaluhan ng private plane, ay kunwari panalo siya ngayon. Nadinikit ko ang katawan sa kanya at ako na yun nag-initiate ng halik. Wala pala akong choice. Mapangakit kong bulong sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na ma-experience ang sex on plane. Pumisil sa hita ko ang kamay niya at alam kong katulad ko ay hindi na rin siya makapaghintay pa. Umawang ang bibig ko nang tuluyan kami makasakay sa private plane. Kung nakakamangha sa labas ay lalo na yung loob. Pawang nakangiti ang crew na sumalubong sa amin. Ipinakilala sa akin ni Eros ang personal pilot niya at yung mga attendant na silang makakasama namin sa flight. Ayon kay Eros, habang inililibot ako sa loob ng private plane, ay ito raw ang unang official na lipad na aeroplanong ito pagkatapos maisalin sa pangalan ko. Ito din ang unang regalo na natanggap ko mula sa kanya. Halatang meticuloso ang interior design nito at nagsusumigaw ito sa taste ko. Kung papaanong nahuhulaan ni Eros ang gusto kong mga kulay mula sa mga upuan hanggang sa carpet na nasa sahig ay hindi ko alam. Maluluwag at sobrang lambot ng mga upuan. Spacious din yung lavatory at may sariling closet space pa. Meron ding bedroom na may kasama pang marangyang walk-in bathroom na glass iyong dingding. Parang master suite ng isang modern penthouse yung vibe ng bedroom at detalyado yung mga palamuti at disenyo. Yung kama pa lang ay halatang hindi basta-basta yung presyo. Hindi mahahalatang nakasakay ka ng eroplano kung pagbabasehan ang interior nito. Gusto kong ma-feel yung normal na pakaramdam habang nakasakay sa passenger plane. Mahina akong bulong kay Eros pagkatapos namin maikot yung eroplano. Napataas ang kilay niya na tumitig sa mukha ko. You're interesting. Napangiti niyang wika. Comfort yung hinahanap ng karamihan pag nasa biyahe. Pero ikaw, mas gusto mong pinapahirapan ang sarili mo. Sex on the plane ang gusto ko maranasan. Pag ganito yung plane, ay parang nasa hotel lang ako nito o di kayo nasa bahay. Nakaingos kong reklamo. Mahina siyang tumawa bago ako kinintala ng halik sa dulo ng ilong ko. We can sit near the window and open its curtain. Suggestion niya. Then we can have sex. Pilya kong tugon. Natatawa niya akong kinabig palapit sa kanyang katawan. Of course, sweetheart. Anything you want. Paanas niyang sabi. I want you, Eros. Nang akit kong bulong sa kanya. Narinig ko siyang umungol bago hinapit pang lalo ako sa kanya. Nahigit ko ang paghinga nang maramdaman ko ang kahandaan niya na nakatutok sa bandang puson ko. Before that, let's order some drink first. Aniya, let's have a toast for your new plane. Kahit nasasabik na akong magpasibak na naman ay wala namang problema kung pagbibigyan ko siya sa gusto niyang unahin namin. Nagpaubaya ako at sumunod sa kanya nang igiya niya ako sa upuang nasa tabi ng bintana. Nakahawi yung kortina kaya natatanaw ko yung labas. May pinindot sa Eros sa gilid ng upuan at ilang minuto lang ay isang cabin attendant ang lumapit sa amin upang magtanong kung ano ang kailangan namin. Hiniyaan ko sa Eros na pumili ng para sa akin, total ay umiinom naman ako ng kahit na ano. Nang makalis ang cabin attendant, matapos ihatid ang request naming inumin ay saglit lang kami nagkatinginan na Eros. Bago ko natagpuan ang sariling paharap na nakaupo sa kandungan niya habang magkahinang ang mga labi namin. This will be a 30-minute flight. Usal niya matapos pakawalan ng mga labi ko. Let's make this work. Do you want to do this in the bedroom? Dito lang tayo. Paungol kong tanggi.
Gusto ko makita mga ulap habang dinadala mo ko sa langit. Ako na mismo ang kumabig sa batok niya upang muling paglapatin ang mga labi namin. Pagkalapag ng sinasakyan namin private plane sa pamosong isla na pupuntahan, ay may nakaabang ng sakyan para maghatid sa amin sa Skyline Resort. Hindi siguro basta-basta ang gaganapin business conference dahil hindi man lang nagdadalawang isip na sa Skyline Resort ito idadaos. Pagkarating namin sa resort ay inihatid lang ako ni Eros sa magiging suite namin bago ito tumuloy sa conference. Magsisimula pala agad-agad kapag darating na siya, ayon sa sumundo sa amin. Special guest pa yata siya sa conference pero hindi na ako nag-usisa pa. Hindi naman iyon ang ipinunta ko rito kundi yung pleasure. Bago umalis ay nagbilin sa Eros na aluin ko muna ang sarili habang wala siya kaya ang ginawa ko ay naglibot-libot ako sa paligid ng resort. Una kong pinuntahan ay ang sikat na restaurant na nandito sa resort na dinadayo ng mga turista. Kahit gusto ko laging kasama sa Eros ay hindi rin naman masama magkakaroon ako ng me time. Kunti lang yung dala ko mga gamit kaya bala ko ring dayuhin ang butik na resort para bumili ng mga pang-swimming. Hindi kasi ako in-inform ni Eros na sa isang resort pala gaganapin ang conference. Di sana, papunta pa lang kami rito ay naka-two-piece na ako. Hindi ako nakapaghanda kaya dumating tuloy ako na walang suot na panty at nanlalagkit dahil sa biyaheng langit na pareho naming sinakyan ni Eros. Medyo pagod kahit walang jet lag pero worth it naman dahil naipasok lahat. Walang naaksaya kahit isang patak. Muli ako nabalik sa kasalukuyan na may dumaan sa tabi ko na may bit-bit na bag na may tatak na isang sikat na jewelry store. Halatang galing sa shopping ang babae at mga kasama nito dahil may mga shopping bag na bit-bit silang lahat. Ito yung maganda sa Skyline Resort. Halos kumpleto na sila ng mga kakailanganin ng kanilang mga customer. Tulad nitong kasalukuyan kong kinakain na specialty na isang sikat na restaurant na nagkaroon ng brunch sa mismong lugar na ito. Nakakabilib dahil bibihirang magba-branch out ang nasabing resto pero nagawa nila ng paraan kaya ngayon ay ito ang isa sa pinaka binabalik-balikan at suking puntahan ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. May mga local tourists din naman akong nakikita sa paligid pero mas marami talaga yung mga taga-ibang bansa. Siguro yung maimpluwensya talaga may-ari nitong resort o di kaya ay malapit ito sa may-ari ng restaurant na siya ring napapabalita kong head chef. Panguling subo ko na para tuluyang masimot ang in-order na pagkain nang may mahagip akong papasok sa entrance ng restaurant. Umawang ang bibig ko at nabitin ang gagawin ko, sanang pagsubo. Sakto namang tumuon sa akin ang tingin ng bagong dating. Halatang nagulat din ito nang mapagsino ko kaya nagbaba pa ito ng suot na sunglasses upang sipatin akong maigi bago umismid sa direksyon ko at bumaling sa mga kasama nito. Napapalatak ako at nawala na ng ganang ipagpatuloy ang pagsubo kaya ibinaba ko na lang ang hawak na kubyertos. Ganito talagang epekto sa akin pag nakakakita ako ng dating kaibigan. Yun ay kung itunuring ba akong kaibigan ng babaeng ito sa simula pa lang. May halong kilabo talaga ang hatid sa akin tuwing naiisip ko na dati kong kaibigan ng anak ng governor na nauugnay sa pangalan ko sa probinsya namin. Kaya ko lang naman personal na nakakada upang palad ang matandang governor na iyon dahil classmate ko ang anak nito. Hindi naman ako ang lumapit upang makipagkaibigan sa ingratang iyon kundi ay ito mismo ang sadyang nakipaglapit sa akin. Pagkatapos pumutok ng balitang kabit daw ako ng tatay niya ay biglang nagbago ang pakikitungo ng bruha sa akin. Pansin kong dati na itong may lihim na inggit sa akin. Pero mas naging malinaw lang matapos ang iskandalong kinasasangkutan ko kasama ang tatay nitong pwede ko nang maging lolo. Matanda na nga, pangit pa. Ang sarap naman ang buhay mo. Umikot ang eyeballs ko nang marinig ang nanunuyang boses ni Nympha. Tama nga akong hindi nito mapapalampas na hindi ako lapitan ngayon. Ang ganda ng araw ko kanina tapos ngayon ay ako na lang iyong nananatiling maganda dahil sa pagdating ng bruha. Of course, maganda ang tulog at gising ko nitong mga nakaraang araw dahil alam kong maganda ako. Nanginis kong sagot at nag-flip hair pa bago tumayo upang harapin siya. Ikaw, nakatulog ka ba? Hindi masyadong halata sa itsura mo. Mapanglait ako lalo na sa katulad nitong kaharap ko. Feeling maganda mukha naman siyang libag. May ilan siya mga kasamahan na hula ko ay mga kaibigan niya pero hindi ako sigurado kung galing ba sa probinsya namin ang mga ito. Hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga ito at sa rebonded niyang buhok na lang ako nag-focus.
Kahit anong gawin niyang pagpapatuwid ng buhok ay malinaw pa rin sa isip ko ang original niyang kulot na talo pa ang pugad ng ibon. Bilib din ako sa katulad mo. Maanghang niyang buwerta. Pagkatapos mong manira ng pamilya ay nagagawa mo pang makatulog ng mahimbing at ngayon ay dito pa talaga kita matatagpuan? Sure ka ba dyan? Tila ay gulat na gulat kong tanong. Na may pamilya ko nasira? Akala ko ba yung matagal na sira ang pamilya niyo? Gumisi ako nang magsinghapan ng mga kasamahan niya. Namula ang gaga dahil napahiya yata. You bitch! Yeah, right. Bitch ako kaya huwag kang nga hara-hara lalo na at puro ka lang tamang hinala. Mariin kong wika habang hindi nagbabago ang nakapasnil na ngisi sa aking muka. Ang yabang-yabang mo umasta gayong kabit ka lang naman ang daddy ko. Malakas niyang pahayag. Umarko ang kilay ko dahil alam kong sinasadya niyang lakasan ng boses upang ipahiya ako sa mga nasa paligid. Ang hindi alam ng babaeng ito ay likas akong walang hiya. Sa tingin mo ba ipapatulan ko matanda mong ama? Nanginsulto kong tanong sa kanya. Ano naman mahihita ko sa tatay mong matanda na ngayon marami pang anomalya sa panunungkulan sa gobyerno? Baka nakakalimutan mo kung gaano kayaman ang pamilya ko kumpara sa pamilya niyo. Gusto mo ba? Bilhin kita? Tapos ay sunugin? Hindi ako mayabang pero pag ganitong klaseng tao ang kaharap ko ay talagang lumalabas ang sungay ko. At bakit ang anak ng isang governor na may kinakaharap na patong-patong na kaso ng graft and corruption ay nagawa pang magbakasyon sa isa at pinakamahal na resort ng bansa? Malakas ang boses kong tanong. Lalong lumaki ang pagngisi ko na makita ko ang pagkataranta sa mukha niya. Sure ka bang sarili niyong pera itong winawaldas mo sa ganitong lugar at hindi mula sa taong bayan? Tuluyan na siyang namumula sa pinaghalong galit at pagkapahiya. Hindi ko siya hinihiwalayan ng tingin dahil baka sa sobrang inis ay maisipan niya akong saktan physically. Kamay pa lang ng ama ko ang dumapo sa pisngi ko at pagka ang babaeng ito ay magkakamali, ay ibabalik ko sa pagkakakulot ang rebonded niyang buhok. May ibinulong ang isang kaibigan niya sa kanya habang nanggagalaiti siya sa galit. Hindi na iyon umabot sa pandinig ko pero kung ano man iyon ay sigurado kong pinapayuhan nito si Nympha na kumalma dahil pagkatapos noon ay bahagyan niyang inilibot ang tingin sa paligid namin. Yung kumakain mga foreigner ay napapasulyap lang pero halata ang kawalan ng pakialam ng mga ito pero kabaliktaran iyon sa mga Pinoy na nandoon. Iyong nasa pinakamalapit namin table ay nagbubulungan pa habang napapasulyap kay Nympha at alam kong nakikita niya iyon. Kahit na mayayaman iyong mga nandirito ngayon ay mahihilig pa rin sa mga chismis at skandalo ang mga ito. Kaya huwag siyang kumilos ng padalos-dalos dahil siya lang ang mapapahiya. Pasalamat ka at hindi kasing kapal na mukha mo mukha ko. Puno ng pagbabantaan niya sabi. Kahit anong tanggi mo ay kabit ka pa rin at huwag mong ibahin ang usapan upang pagtakpan ng pagiging kirida mo. Ako pa talaga ang makapal na mukha? Napapantastikuhan kong bulalas. Hindi ibig sabihin na nahimik ako sa gitna ng skandalong sinimula ng nanay mo patungkol sa amin na matanda mong ama ay aminado kung totoo lahat iyon. Maging kabit man ako ay hindi katulad ng tatay mong papatulan ko. Masasaya ang ganda ko sa katulad ng ama niyang nangangamoy lupa na nga pero babaero pa rin. At siguradong may pinatulan ka na kaya salip na nag-aaral ka tulad ng gustong palabasin ng pamilya mo ay nandito ka at naglalakwatsa. Buwelta niya. Pagkatapos ng kahiyang ibinigay mo sa iyong pamilya, imposibleng binigyan ka pa nila ng panlakwatsa at wala kang trabaho para ma-afford ang magpunta dito. Pinagdiinan pa talaga ng gaga na wala akong trabaho. Sarap kumuha ng business permit sa pagiging kabit para maisampal sa mukha ng hitad na ito. Trabaho din naman yung bumuka ka at kahit sobrang sarap noon ay sobrang nakakapagod ang ganong gawain. Mananakit ang buong katawan pagkatapos. Kaya dapat ay hindi na-underestimate ang pagiging kabit. Kawawa ka naman. Wala sigurong pumapatol sa'yo kahit gawin ka lang kabit kaya ang init ng dugo mo sa'kin. Kunwari ay nakikisimpat siya kung sabi, ang pangit mo kasi, mana ka sa nanay mo. Mapanlait ko siyang pinasadahan ng tingin. Sa sobrang pagkapi ko, nayakman niya sana kung susugurin pero mabilis siyang pinigilan ng mga kasamahan niya. Don't. Those men might be with her. Kanina pa sila nakatingin sa direksyon natin. Pabulong na wika ng isa niyang kasama na umabot sa pandinig ko. And it's like, they won't hesitate to intervene if needed. Agad ding dumako ang tingin ko sa tinutukoy nitong direksyon na tulad nga ng sinasabi nito ay 4 sa mga personal bodyguard ni Eros ang nakatayo sa di kalayuan at nakatutok ang atensyon sa amin. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dito.
Mabilis ko iginala ang paningin sa paligid hanggang sa tumuon ang mga mata ko sa mesang nasa bandang sulok. Brandang nakaupo doon sa Eros habang diretsyong nakatingin sa akin. Nang magtagpo ang tingin namin ay bahagya niya akong tinaasan ng kilay bago makahulugan sumulyap sa mga kaharap ko. Mabilis kong ibinalik ang tingin kay Nympha at baka mahalata pa nito sa Eros. Kung meron mang gusto kong makabuko sa namamagitan sa amin ng asawa ng pinsan ko, ay hindi si Nympha iyon. Excuse me? Taas na akong kuha sa atensyon ni Nympha at ng mga kasamahan nito. Kabit Judas muna ako. Nang asar kong dugtong bago sila tinalikuran. Kahit naman inaaway ako ng pangit na Nympha na ito, ay may manners pa rin ako. Gusto kong lalo siya nang gagalaiti sa galit hanggang sa mangisay siya sa inggit dahil ako na tinatawag niyang kabit ay mas maganda pa sa kanya. Puno ng kumpiyansa ako naglalakad sa gitna ng restaurant habang ramdamang matatalim na tingin ni Nympha na nakasunod sa akin. Wala akong pakialam kahit lumuwa pa ang mata niya. Basta feel na feel ko ang matiim na mga titig na Eros. Yung klase ng titig na lalong nagpapaboost sa self-confidence ko. Bahagi akong ikiniling ang ulo sa direksyon ni Eros at pasimple ko itong kinindatan bago tuluyang lumabas ng kainan. Ayoko kay Maura dahil naging kabit ito ni Papa. Bago pakasalan pero iyon din pala ang kahantungan ko. Kahit sa ang anggulo tingnan ay kabit din ang tawag sa akin. Ang kaibahan ko sa mga karamihang pumapatulo sa may asawa hindi pera ang habol ko kay Eros. Iba yung habol ko. Matigas, mahaba at subok ang performance. Pagkalabas ko ng restaurant ay agad ko isunuot ang itim na sunglasses nang tumama sa akin ang sinag ng araw. Sinayang ni Nympha ang ilang minuto ko. Sana na pamamasyal pero maigi na rin iyon dahil makakasama ko sa Eros. Tapos na yata ang schedule nito para sa ngayong araw. Saglit lang ako mag-isang naglalakad nang maramdaman ko ang pag-agapay sa akin ni Eros. Isang ngiti agad ang gumuhit sa mga labi ko at ipinagpatuloy lang ang paghakbang nang hindi man lang tumitingin sa gawin niya. Ngayon ko lang na-appreciate ang ganitong simpleng paglalakad at siguro ay dahil sa Eros ang kasama ko. Bigla ay parang kaming dalawa lang ngayon ang tao sa mundo. Hindi ko nga rin alam kung saan ang punta ko pero kahit siguro to the moon ay hindi na iyon mahalaga. Ang importante ay kung sino ang kasama ko papunta roon. Napapansin ko sa sarili ko na habang tumatagal ay nagiging corny na ako. Nang umihip ang hangin at nalanghap ko ang amoy ng kasama ko ay agad kong pinuno ang baga ng nakaka-addict niyang bango na nanunood sa ilong ko. Amoy pa lang ay nakaka-inlove na. Bigla ako napatigil sa paglalakad dahil sa huling sumagi sa isip ko. Marahas ako napatingin kay Eros at ramdam ko ang pagkawala ng kulay sa aking muka nang may mapagtanto. Required ba na pag pumatol sa may asawa ay kailangan may kasamang damdamin? Bigla akong pinanlamigan sa kabila ng may kainitan ng sikat ng araw at parang biglang sumakit ang ulo ko. Hindi dahil sa init kundi ay dahil sa realisasyon na may sangkot ng damdamin sa kung anong namamagitan sa amin na Eros. Damdamin na kung sino ang una makakaramdam ay siyang talo sa pinasok kong laro. Mabilis na bumalik sa isip ko ang bawat nakatalang paghihirap ng loob ng tunay kong ina noong nangangaluwa ang sarili kong ama. Parang nakikinikinit ako si Ate Sandra sa sitwasyong pinagdadaanan ng ina ko habang ako naman ang nasa katauhan ng kabit. Plano ko lang naman maging kabit ng panandalian. Oo, sumagi sa isip ko na pumalit kay Ate Sandra pero hanggang doon lang iyon dahil hindi ako tutulad kay Maura. Pero bakit parang hindi na ako sigurado? Hey, what's wrong? Nakikita ko ang pagbuka ng mga labi ni Eros pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nang hawakan niya ako sa balikat ay saka pa ako parang nagising at biglang bumalik sa kasalukuyan. Pero kahit na ganoon ay hindi nawala yung damdaming unti-unti nang nagkaroon ng pangalan. I'm sorry. Paghingi ko ng paumanhin at pasimpleng tinabig ang kamay niya. Kusa ring umatras sa mga paa ko palayo sa kanya. Pakiramdam ko ay hindi ako makapag-isip ng matino pag mahahawakan niya ako. Natatakot ako ipagkanulo ng sarili kong damdamin. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko dahil sa init. Pagdadahilan ko. Kunutaon niya akong sinuri ng tingin. Bahagya ako siyang initian upang mawala ang anumang pagdududa niya. Let's keep you out of the sun. Aya niya sa akin. Nagpaubaya ako nang hawakan niya ako sa bewang upang alalayan. Bigla ay kumabog ng malakas ang puso ko sa simple niyang pagkakahawak sa akin. Gusto kong maiyak na ewan dahil kung kailan ko na-realize ang damdamin ko para kay Eros
ay saka ko naman naiintindihan ang dahilan ng pagbilis ng kabog ng puso ko tuwing nasa malapit siya. Hindi pala purong excitement ang dahilan noon kundi ay ang damdaming namumuo sa loob nito. Dapat landian at tikiman lang ito pero bakit may nakikisali iyong puso? Wala sa plano ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto mo bang bumalik na lang tayo sa hotel suite? Tanong niya. Eros, hanggang saan mo paaabutin itong namamagitan sa atin? Bigla kong naitanong sa halip na sagutin ang tanong niya. Agad siyang tumigil sa paglalakad kaya napahinturin ako. Pareho kaming nakatayo sa initan at hindi pa nararating ang bahaging may lilim ng mga puno na siyang tinutumbok namin. Mapanuri ang tingin ibinigay niya sa akin na para bang inaarok ang kaseryosohan sa naging tanong ko. Bakit? Ano ba itong namamagitan sa atin? Parang may bumikig sa lalamunan ko dahil sa tanong niya. Iglap lang ay ramdam ko yung paninikip ng dibdib ko na parang bawat paghinga ko ay may kaakibat na sakit. May takot na unti-unting namumuo sa loob. Paano kung itatanggi niya itong namamagitan sa amin? Paano kung pagtawanan niya ako dahil sa pag-assume ko? Ang daming katanungan nagsulputan sa isip ko at lahat ng iyon ay unti-unting nagpapaalala sa nararamdaman kong takot. We're having an affair. Pilit kong pinatatag ang boss upang hindi magmukhang nangihina dahil sa pinag-uusapan namin. Kapag ito itinanggi niya ay malinaw na naisahan niya ako. Yes, but what we have will surely last until my last breath. Mahina pero may kariinan niyang sagot. Hindi mo ko pwedeng iwanan. I won't allow it. Desperasyon at takot. Yun ang nakikita ko sa mga mata niya habang sinasabi ang mga huling kataga. Bigla ay parang mulang naglaho ang mga pangamba ko. Hindi ko alam kung sapat na bang mapanghawakan ang mga salita niya pero malinaw na nagbibigay ito ng pag-asa sa puso ko. Pag-asa ang pilit na pinapatay ng mga negatibong bagay na hindi ko kayang baliwalain. Kahit ano pang assurance ang ibibigay ni Eros, ay wala pa rin kasiguraduhan ang papel ko sa buhay niya. But we both know that it will be impossible. Mahina akong wika. Unfair naman sa akin kung buong buhay ako magiging kabit niya. Ang mas nakakabahala ay ang puso kong nakahanda yatang pumayag sa ganoong setup. I am Eros Aldovino. I can make the impossible possible. Sigurado niyang sagot. Kahit masasaktan ang asawa mo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ko na makita ko ang saglit na pag-aalinlangan sa mukha niya. Sa kabila ng mga sinabi niya at pagkakasala niya kasama ko ay may pagpapahalaga pa rin siya sa damdamin ni Ate Sandra. Hindi man lang ba sumagi sa isip niya na masasaktan din ako kalaunan? Sino ba kasing babae ang mananatiling masaya pag may kahati ka? I will never let you go. Determinado niyang pahayag. Ramdam ko ang katotohanan doon pero hindi ko maramdaman ang lubos na kasiyahan. Kakabit siguro ng damdamin ko para kay Eros ay ang nararamdaman kong bulong ng konsensya. So, kailangan ko din sanayin na sarili ko sa ganitong buhay? May halong pait kong wika. Mananatili akong pinakakatago-tago mong sekreto hanggang kailan mo gusto at naputol ang pagsasalita ko nang bigla niya akong kabigin at halikan sa mga labi. Nalusaw ang mga hinanakit ko nang maramdaman na mainit at malambot niyang mga labi. Automatikong pumaikot ang mga braso ko sa batok niya at bahagyang tumingkayad upang tugunin ang maalab niyang halik. Nawala sa isip ko kung nasaan kami at ang tanging nananaig ay ang sigaw ng puso ko na malinaw ko nang naririnig. Mahal ko sa Eros at sa kabila ng nararamdaman kong bulong ng konsensya ay handa akong tuluyang magpakabaliw para sa nararamdaman kong ito. Kakapit ako sa ibinibigay niyang pag-asa hanggang sa dulo. Kahit malabo, lulubos-lubusin ko ang bawat segundo na masosolo ko siya. Hinahalikan pa rin ako ni Eros nang maalala ko kung nasaan kami at kung bakit isang malaking pagkakamali na nagpapadala ko sa bugso ng damdamin. Lumapat ang mga kamay ko sa dibdib niya upang itulak siyang palayo pero umigpit lang ang pagkakayapos ng braso niya sa bewang ko. Nang sinubukan ko ilayo ang mukha sa kanya ay pumigil ang isang kamay niyang dumako sa bato ko at bahagyang inanggulo ang ulo ko upang mas mapalalim niya ang paghalik. Kahit na darang na ako ay pinilit kong labanan ito dahil nasa publikong lugar kami. Kahit sino ay pwede makakita sa amin at maaaring may makakakilala sa kanya rito. Stop overthinking about everything. Paanas na wika ni Eros matapos pakawalan ang namamaga kong mga labi dahil sa halik niya. Let me handle all the troubles. All you have to do is to stay by my side.
It's where you belong. Ramdam ko ang possessiveness sa boss niya at maging sa paraan ng pagkakayapos niya sa akin. Nang muli kong iminulat ang mga mata, ay agad na sumalubong sa akin ang matitiim niyang mga titig. Ilang saglit muna ako nakipagtitigan sa kanya bago siya binigyan ng isang ngiti. Mas gumugwapo ko sa malapitan. Hindi ko mapigilang anas. Umarko ang mga labi niya para sa isang ngiti habang kumikinang ang abuhin niyang mga mata. Lalo nawawala ang puso ko dahil sa kanyang pagkakangiti. Panis iyong nobody's perfect kapag looks yung usapan. Dahil heto at kaharap iyong ebidensya ng perfection. Hindi lang basta kaharap dahil halos wala ng distansya sa pagitan ng mga katawan namin at ramdam ko yung pananabik niya sa baba. Napakurap-kurap ako nang may mapagtanto kaya agad akong tumingala. Isang malaking payong ang nakatakip sa amin mula sa mainit na araw at maging sa tingin ng karamihan. Saka ko lang nabigyang pansin yung Miko na pinakilala niya kanina sa akin na nakatayo patalikod sa gilid namin na siyang may dala ng payong. He's the head of my security team. Paliwanag ni Eros nang nagtatanong ako na patingin sa kanya. Hindi lang palabas ng driver si Miko tulad nung una kong inakala. Buong akala ko ay normal lang na magkaroon si Eros ng driver na parang member ng Royal Guard. Mas matangkad si Eros kay Miko pero mas malaki ang katawan ng huli. Halatang batak sa ensayo. Baka may nakakita sa atin kanina. May pag-aalala kong sabi. I don't care. Tugon niya at ginawaran pa ako ng halik sa noo. Baka makarating sa pamilya mo. Okay, Ate Sandra. Mas nag-aalala ako sa sasabihin ng pamilya niya kaysa sa sarili kong pamilya. Sa ngayon ay ayoko ring malaman ni Ate Sandra itong namamagitan sa amin ng asawa nito. Masyado pang maaga para dadanas ng pagsubok itong sinimulan namin, lalo na ngayong may nararamdaman na akong higit pa sa tawag ng kalandian. Huwag na natin sila isipin. Tugon niya. Dinala kita rito upang magbakasyon kasama ko kaya dapat ay ako lang iniisip mo. Magkasama na nga tayo. Bakit kailangan pa kitang isipin? Napapairap kong tanong. Kahit sa pagtulog mo ay gusto kong ako pa rin ang iniisip mo. Giit niya. Gusto kong tatakan ng katawan, puso at isip mo upang masuguro kung akin ka na talaga. Hindi ako bagay na pwede mong angkinin. Usal ko. Umigpit ang pagkakahapit niya sa akin. Alam mo ba kung ano ang kaibahan mo sa mga bagay na pagmamayari ko? Tanong niya. Yung mga iyon ay kaya kong palitan kahit kailan ko gusto habang ikaw. Ikaw ang kinatatakutan kong mawala sa akin kaya huwag na huwag mong isipin na isa ka lang bagay na gusto kong ariin. Pero bagay ka man o hindi, ay akin ka pa rin. Tandaan mo iyan. Ang sarap palang magpaangkin sa isang Eros Aldovino. Salita pa lang iyon pero para na akong dinadala sa ibang dimensyon. Gusto ko na agad tuloy literal na magpaangkin lalo na't damang-dama ko ang kahandaan niyang nakatutok sa puson ko. Kung babalik kami sa hotel suite namin ay masyado pang malayo. Puro kainan naman iyong mga establishment na nasa paligid maliban sa malapad at nangahalinang beach sa di kalayuan. Marami mang mga naliligo ay may mga bahagi pa rin pwede naming masolo. Eros? Malambing kong tawag sa pangalan niya. Mudik pa ako mapahiyaw sa gulat na pisilin niya ang pangupo ko. May ko siyang hinampas sa balikat kahit nagugustuhan kong ginagawa niya. Hampas ng kalandian iyong ginawa ko at hindi para sawayin siya, kundi ay udyukang mas diinan niya pa. Tinasan niya lang ako ng kilay at muling pinisil ang pangupo ko. Kinagat ko na lang ang pangibabang labi upang hindi makalikha ng ingay. Tumingkayad ako at sumanyas na yumuko siya upang mailapit ko ang sariling bibig sa tenga niya. Pinagbigyan naman niya ako pero yun nga, dalawang kamay na niya ang pasimpleng sumapo sa pangupo ko kaya ang sarap tuloy, ilingkis na mga binti sa bewang niya. I'm horny. Mahina akong bulong. Ayoko marinig ni Miko kaya mas hininaan ko. John, malutong niyang mura. Let's go back to our suite. I can't wait anymore. Mabilis kong protesta. Let's take a swim. Kunot-noon siyang napatitig sa akin bago tinapunan ng tingin ang dagat pero saglit lang iyon at agad ding ibinalik ang tingin sa akin. Kumislap ang kapilyuhan sa mga mata niya nang tuluyang napagtanto ang gusto kong ipahiwatig. It's public, sweetheart. Namamaos ang boss niyang wika dahil sa matintimbang nanasang kalakip noon. People might see us. Bahagyang bumuhay ang pagkakatayo ko habang nakikinig sa boss niya. Wala pa man ay pinanginginigan na ako ng mga tuhod dahil sa excitement. No one will know. Anas ko.
It's scary that even though it's against my better judgment, I can't find the words to say no to you. Paanas niyang usal. Especially, my whole being is screaming to give in to the temptation of taking you right away. Ang dami mo sinasabi. Just do me already. Nangakit kong anas. Nagpakawala siya ng malutong na mga mura bago pa may pagmamadali akong hinila patungo sa direksyon ng dagat. Maraming mga turistang nagsasaya roon at dahil kalimitan sa mga nandito ay mga foreigner, halos walang pakialam sa iba at focus lang sa kanya-kanyang pinagkakaabalahan habang ine-enjoy ang magandang paligid. Dinala ko ni Aaron sa parte ng beach na iilan lang iyong pumesto at pawang walang pakialam pang nakabilad sa araw. Ang mga nandoon, hula ko ay gusto nilang ma-achieve ang tinatawag na perfect tan.